Habang nakatayo nun si Bagwis at hawak ang nagliliyab na tabak, nakarinig siya ng mga kaluskos sa itaas ng mga puno. Napatingin siya nun sa itaas, ngunit sa kanyang pagtingala, bigla na lang may kumalmot sa kanyang dibdib. Napaatras siya noon at napasandal sa puno, habang tiimbagang na tinitignan ang nilalang na kumalmot sa kanya. Nakita niya noon ang mga maiitim na figura na nasa kanyang harapan. Kitang-kita niya ang mapupulang mga mata ng mga ito. At nang ibuka noon ang kanyang kamay, kasabay noon ang pagsisilabasan ng matatalas na kuko ng mga yun. Kasabay ng pag-angil, nagalusan siya ng konti noon sa dibdib at napunit ang damit na kanyang suot. Mga kabagis, umpisaan ng paganahin ang ating mga imahinasyon sa paki ng subscribe button. Palike na rin mga kabagis ko. Salamat. Kakaibang mga tuwa. Mukhang mapapasubo tayo sa laban, Ignatius. Mariing wika ni Bagwis. Tama ka, Bagwis, sapagkat di lang mga diklom ang nasa paligid natin. Sa itaas ng mga puno, nakamasid sa atin ang mga gabunan. Sagot ni Ignatius. Alam naman ni Bagwis ang tungkol doon, dahil nakita niya ng panandalian na lumingas ang mga mata ng mga yon. Maya-maya naman ay naghuhugis espada na ang kanyang tabak nang baguhin niya sa kanyang isipan ang anyo nito. Dahil sa pagbabago ng kanyang sandata, mas umangi lang mga dikloma dahil sa nasisinagan nyo ng apoy mula sa kanyang tabak. Kaya naman nakikita na niya ang pare-pareho nitong mga itsura. Bakit kayo nandito sa aming baryo? Anong pakay nyo? Anong pakay nyo sa lugar na ito? Uwi ka ni Bagwis. Sa tanong na yun ni Bagwis, walang sumagot sa mga dikloma. Ngunit ilang segundo lang, may lumapag na isang gabunan sa kanyang harapan. Sa tanong mong yan, Antingero, wala kaming maisasagot sa'yo. Sumusunod lang kami sa aming mga amo na nasa ilalim ng malalakas na mandirigma sa ikalawang mundo. Ikaw, sino ka ba? Bakit kasama ka ng mga bitlig na sumasalakay dito? Uwi ka ng gabunan. Ang masasamang nilalang na hindi taga rito ay dapat naming alisin. Ayokong sirain nyo ang banayad at payapa na pamumuhay ng mga ordinaryong tao sa baryong ito. Kaya kung ayaw nyo ng gulo, bumalik na kayo sa inyong pinagmulang lugar. Dahil kung hindi, uubusin namin kayo. Sagot ni Bagwis. Aalis kami kung ayaw namin ng gulo. Yan nga ang gusto namin eh. At huwag mo kaming pagbantaan, Antingero. Di mo kami kaya. Kaya huwag kang magsalita ng tapos. Tugon sa kanya ng gabunan. Nang sabihin naman nyo ng gabunan, may nagsilapagan pang mga gabunan mula sa itaas ng puno na nasa 5 ang bilang noon. Kabilang na ang kumausap sa kanya. Nakakarinig na rin siya noon ng mga samut-saring mga angil at pagsisilagapakan mula sa sementeryo. Hudyat na nag-uumpisa na ang digmaan sa pagitan ng mga bitlig at ng mga ganad. Magiging banta ka sa amin, Antingero. Kaya ikaw na muna ang uunahin namin bago ang mga bitlig. Salita ng gabunan sabay angil kay Bagwis. Inilabas nito ang matatalas nitong mga pangil. Maya-maya pa, inatake na si Bagwis ng isang gabunan. Pagsugod nito sa kanya, buong lakas siyang kinalmot nito. Mabilis naman siyang umiwas nun, kaya naman sa katawan ng puno tumama ang matatalas nung kuko. Halos mawasak ang katawan ng puno na yun na siyang ikinagulat ni Bagwis. Bagwis! Sigaw sa isip niya ni Ignatius. Pagbaling ni Bagwis sa kanyang harapan, 2 gabunan ang kasalukuyang nasa ere at balak siyang sunggaban.
Pagsalag niya sa atake ng mga yun, napaatras siya ng bahagya. Napainat na naman siya noon nang may kumalmot sa kanyang likuran. Pagbaling niya sa kanyang likuran, nasulyapan niya ang isang diklom na umaangil sa kanya. Nang ibaling niya ang kanyang paningin sa kanyang likuran, naramdaman niya ang papasugod sa kanyang nilalang. Pagharap niya noon, nanlaki na lang ang kanyang mga mata nang tumambad sa kanya ang matatalas na kuko ng isang gabunan. Nagawa niya yung salagin, ngunit tumilapon siya dahil sa lakas ng puwersa noon. Nagmula kasi sa ere ang atake ng gabunang yun sa pamamagitan ng malakas na paglundag. Napasadsad siya noon sa lupa habang nakaluhod ang isang tuhod. Ibinaon niya noon sa lupa ang kanyang tabak upang mapigilan ang kanyang pagtalsik. Tama nga sila. Hindi kayo basta-bastang mga gabunan lang. Pero kahit ganon, di kayo sapat para ako'y matinag. Salita ni Bagwis habang hinahawakan ng dalawang kamay ang kanyang sandata. Kasabay noon ang bigla ang pagbalot ng makapal na ulap sa kalangitan kung nasaan silang lugar. Umalimpuyo din noon ang malakas na hangin. Kasabay ng mahinang pag-ulan. Habang nagaganap ang bagay na yun, umuusal naman na siya noon ng orasyon mula sa libreta ng 7 liwanag. Kumikidlat din ng mga oras na yun, ngunit walang tunog. Kaya nakikita niya ng maliwanag ang mga diklom sa tuwing lumilikha ng liwanag ang pagkidlat. Dahil sa pangyayari, halatang nagulat ang mga nilalang. Ngunit bago pa man kumilos ang kanyang mga kalaban, mabilis niyang inatake ang mga diklom. Iwinasiwas niya noon ang kanyang sandata habang tinatawag ang hangin. Paghataw niya noon ng malakas sa tabak habang malayo pa siya sa mga nilalang. Naglabas yun ng matalim na hangin, ngunit bago pa man tumama ang pinakawalang atake ni Bagwis sa mga diklom, nagsilaho ang mga yun sa paligid na parang bula. Kaya naman sa katawan ng puno yun tumama. Halos magsitumbahan noon ang mga gabinting katawan ng puno na yun nang tamaan ng hangin na pinakawalan ng sandata ni Bagwis. At napagtanto noon ni Bagwis na ang pinakawalan niyang atake na minsan na niyang nakitang pinakawalan ng diwata ng panahon. Saan? Saan nagpunta ang mga kalaban? Tanong ni Bagwis kay Ignatius. Nagbukas sila ng isang portal at mabilis silang pumasok doon. Malamang ay binalik nila ang kanilang mga sarili sa ikalawang dimensyon bago pa sila mapatay ng atake mong pinakawalan. Sagot ni Ignatius. Dahil sa paglalaho ng mga diklom, nagsiangil ang mga gabunan dahil sa galit sa kanilang mga kasama. Sinasabi ko na nga ba, iiwan tayo sa ere ng mga diklom na yan pag nalagay sa alanganin ng ating mga sitwasyon. Salita ng isang gabunan sa kanyang mga kasama. Huwag kang magalala. Sapat na ang bilang natin para paslangin ang antingerong yan. Halatang nagulat siya sa atake niyang ginawa. Malakas man yun, pero di natin dapat niyang katakutan. Bago pa lang siya sa larang yan, base sa ikinikilos niya. Sagot naman ng isa pa. Narinig ni Bagwis ang usapan ng mga ito, kaya humakbang siya papalapit sa mga ito. Nakapikit siya noon habang lumalakad. Sinipat niya noon ang mga kaganapan sa sementeryo mula sa mata ng ibong nasa himpapawid. Nakita niya mula doon ang kasalukuyang nagaganap. Marami na sa mga bitlig ang gumagapang sa lupa dahil sa pagkawasak ng mga pakpak ng mga ito. Nakikipaglaban pa naman ang iba, subalit halos labas na ang buto ng mga yun sa katawan. Pero nakita niyang iilan na lang ang natitira sa mga ganad na kalaban ng mga ito. Alam niyang magwawagi ang mga bitlig kontra sa mga ganad.
Kaya naman iminulat na niya ang kanyang mga mata kasabay ng pagtigil niya sa kanyang paghakbang. Pagmulat niya, kasabay noon ang pagbibitaw niya ng mga tigalpo na kanina pa niyang iniipon sa kanyang bibig. Pagbitaw niya doon, nagtaka ang mga gabunan nang biglang tumagas na lamang sa ilong at bunganga ng mga yun ang mapupulang likido na nagbibigay buhay sa kanila. Dugo. Dahil sa pangyayari, nagsilundagan ang mga gabunan papaitaas sa mga puno upang bahagyang makalayo kay Bagwis. Sino ka ba talaga, Antingero? Bakit nakipagkasundo ka sa mga bitlig para lupigin ang mga kanad? Tanong ng isang gabunan. Sino ako? Isa lang naman ako sa papas lang at uwawakasan ang masamang plano ng among pinagsisilbihan nyo. Sagot ni Bagwis. Pagkasabi niya noon, ginamit niya ang abilidad ng hangin upang magawa niyang masundan ang mga gabunan na nasa itaas ng mga puno. Nang mataglay niya yun, agad siyang lumundag patungo sa isang gabunan. Agad niya yung hinataw ng kanyang sandata na may abilidad ng apoy. Pagsalag naman ng gabunan doon gamit ang mga kuko nito. Tumalsik ang gabunan pa ibaba sa lupa at halos sumuka na ng dugo dahil sa lakas ng kanyang pagkalaglag o puwersa ng ataking yun. Nang magawa niya yun, lumundag siya patungo sa ibang puno para sugurin pa ang ibang mga gabunan. Nagkakaluskusan noon ang mga dahon ng puno dahil sa kanilang paglalaban. Dahil sa malalakas na ataking pinapakawalan ni Bagwis, halos sugat-sugat na ang mga gabunang iyon. Maya-maya pa, tumakbo ang mga yun patungo sa sementeryo upang sana ay humingi ng tulong sa mga ganad. Ngunit natigilan sila nang makita nilang gutay-gutay na ang katawan ng mga ganad at ang tanging naroroon ay ang mga bitlig na mga punit-punit na rin ang katawan at mga gumagapang sa lupa. Sa pagtungo doon ng mga gabunan, hinarap sila ng mga bitlig na may kakayanan pang lumaban. Pagsisisihan niyo ang bagay na ito dahil oras na magtagumpay sina Punong Baltog at Balingit sa plano nila. Siguradong kayo ang uunahin nila. Uwi ka ng gabunan. Yun ay kung hahayaan namin sila. Salita naman ni Bagwis mula sa likuran ng mga gabunan. Huwag kang pakasigurado na kaya nyo silang pigilan. Marami kaming kumikilos para lang mahanap ang dugo ng kambal na anak ng engkanto mula sa tao upang mabasag na ang selyong ginawa ng isang maharlikang diwata na siyang nagkulong kay Punong Balingit at Baltog sa mundo ng mga engkanto. Diwata? Oh, Antingero! Hindi mo ba alam? Nagawa niya ang bagay na yun bago siya mamatay sa kamay na Pinunong Balingit at Baltog. Tugon ng gabunan. Sa pagkarinig doon ni Bagwis, kisap mata niyang nilapitan ang mga gabunan. Napaatungal na lang noon ang isa sa mga yun nang di niya namalayang nakatarak na sa kanyang dibdib ang sandata ni Bagwis. Kasunod noon ang mabilisang pagliliyab ng katawan nito hanggang sa maging abo. Isa-isa rin niyang nilapitan ang mga kasama nito at sinugatan sa dibdib gamit ang tabak. Oh, yan mga kaibigan. Kayo na ang bahala sa kanila. Sigurado naman akong kaya nyo na sila. Mahina na ang mga yan. Sapat na yan para makaganti kayo sa kanila. Uwi ka ni Bagwis sa mga bitlig. Babalik na ako sa baryong pinanggalingan ko. Kung ano man ang rason, di ko nasasabihin sa inyo. Mahirap na. Maraming tenga ang nakikinig sa akin. Dagdag pa ni Bagwis. Sige, Bagwis. Maraming salamat sa tulong mo. Kami na ang bahala sa mga ito.
Maaari ka nang umalis! Sagot ng pinuno ng bitlig. Pagkasabi nun ng bitlig, tumalikod naman na si Bagwis. Agad siyang tumakbo noon at binaybay ang pabalik na daan. Ignatius, kaya mo ba akong dalhin sa baryo na Luna at Arian nang mabilisan lamang gamit ang abilidad mo? Tanong ni Bagwis. Oo naman, Bagwis. Naroon si Nuria, kaya madali lang tayong makakarating doon. Pumikit ka lang ng ilang segundo. Sagot ni Ignatius. Pagkasabi noon ni Ignatius, walang pagdadalawang isip na pumikit noon si Bagwis. Makalipas ang ilang segundo, maaari mo nang imulat ang iyong mga mata. Narito na tayo. Wika ni Ignatius. Pagmulat noon ni Bagwis, naroon nga sila sa lugar kung saan nila pinuntahan ang mga mensaherong bitlig. Dali-dali siyang nagtungo nun sa baryo. Pagdating niya doon, payapa naman ang paligid. Nadatnan niya noon si Dakila sa kubo na humihigop lang ng kape. Agad siyang napansin nito. Uy, tol! Ano? Kumusta? Kumusta yung naging lakad mo? Naging tagumpay ba? Agad na tanong ni Dakila kay Bagwis. Oo naman, tol. Ako pa. Teka, bakit gising ka pa pala, tol? Madaling araw na. Sagot at tanong ni Bagwis. Hinihintay talaga kita, tol. Di kasi ako sanay matulog na wala ka sa tabi ko eh. Isa pa, nag-aalala din ako sa iyo, tol. Tugon ni Dakila. Sa akin? Mag-aalala ka? Matibay ata to. May iba tayo. Kumusta pala dito sa baryo? Sina Arian at Luna? Ayos lang ba? Tugon at tanong na naman ni Bagwis. Ayos lang naman sila, tol. Kaso, ibang pakiramdam ko eh. Ikaw ba? Wala ka bang ibang nararamdaman sa pagbalik mo dito? Sagot ni Dakila. Sa tanong na yun ni Dakila, nakiramdam si Bagwis sa paligid. Napatahimik ito at puro huni lang naman ng kulisap ang kanilang naririnig. Nang sandaling yon, nagpakita si Nuria na inatasan ni Dakila na magmasid sa paligid ng baryo. Oh, Ignatius, Bagwis, narito na pala kayo. Batid kong nagtagumpay kayo sa lakad nyo. Nga pala, sa aking pagmamasid sa paligid, mukha atang natuntun na ng mga kalaban ng baryong ito. May mga nilalang akong namamataan mula sa malayo, dito sa baryo. At base sa ikinikilos nila, nagmamatyag sila dito sa baryo. Pero di bale, si Ezekiel ay nakabantay din dito sa baryo. May mga kasama siyang mga mandirigmang mahumanay na kagaya namin ni Ignatius. Ang kaso lang, limitado ang oras nila dito sa ating mundo. Di gaya namin, na kaya naming tumagal dito sa mundo ng mga tao hanggat nabubuhay ang taong pinagsisilbihan namin. At kayo yon, Bagwis at Dakila. Salita ni Nuria. Makaraan ang ilang minuto habang nag-uusap-usap sila noon. Lumitaw sa paligid ng kubo ni Bagwis at Dakila ang mga engkanto na may iisang itsura. Halos kahalintulad yon nila Ignatius at Nuria. Maya-maya pa, dumungaw sa pintuan ng kubo nila si Ezekiel. Mga iho, babalik na kami sa aming mundo. Bukas na lang ulit kami ng gabi pa parito. Ang mga kalaban ay naglaho na rin. Sapagkat gaya namin, limitado lang din ang oras nila dito sa inyong mundo. Bawat gabi, naamoy na nila ang mga anak ko. Kaya inaasahan ko na magsisimula na silang gumalaw bukas ng gabi para kunin sila. Kaya't inaasahan ko ang kooperasyon nyo, mga iho, sapagkat di namin kakayanin ng mga suliraning ito nang wala ang tulong nyo. Wika ni Ezekiel. At kung may kailangan kayo, sabihin nyo lang at ibibigay ko ito sa inyo sa abot ng aking makakaya o ng aking kakayahan. Dagdag pa nito.
Ginoong Isigel, kung meron kang bagay na magagamit namin upang madali kaming makapasok sa mundo nyo, naisa na naming humingi nun upang hadlangan sina Balingit at Baltog sa kanilang binabalak na pag-aaklas laban sa diwata ng panahon dito sa aming mundo. Marami kasi ang malalagay sa kapahamakan kapag nagkataong makalabas sila dito sa aming mundo. Heto ang aking punyal. Ibaon nyo lang ito sa lupa at banggitin ang orasyong ibibigay ko para makapagbukas kayo ng lagusan patungo sa aming mundo. Tandaan nyo, kailangan lagi nyong daladala ito kahit saan kayo magtungo upang di kayo maligaw sa aming mundo. Pero mas makakabuti ito kung gagawin nyo lang yan kapag tapos na ang problema natin dito. Mahirap na. Baka magkasalisi tayo ng mga kalaban at magiging malaya nilang makuha ang mga anak ko. Bueno, oras na namin para bumalik sa aming mundo. Paalam na sa inyo. Salita ni Isigel. Pagkaalis ng mga engkantong mahumanay, isinuksok ni Bagwis ang punyal na binigay ni Isigel sa isang sisidlan at isinukbit sa kanyang bewang. Hikab ni Dakila. Inaantok na ako, tol. Tulog muna tayo ng ilang oras. Kailangan nating panatilihin ang lakas natin para bukas. Mahirap makipagdigma ng puyat, tol. Dagdag pa niya. Bakit di kasi natulog ng maaga? Sabagay, tama ka. Iidlip din muna ako. Medyo nararamdaman ko ng pagod sa aking katawan. Sagot ni Bagwis habang marahan ng humihiga.